Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas sa tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. And congratulations, pinabati ko po kayong lahat at nakatapos tayo. Naabot natin ang dulo ng ating paglalakbay, pero wait, there's more. Kasi baka naman natapos natin ang 9 na araw, baka bukas wala kayo. Ano bang mayroon bukas? Anong mayroon bukas? Sige, pare-paro tayo hindi magkaintindihan, no? Pero ganun pa man, akala ko rin po hindi ko matatapos, no? Pasensya na kayo. Ilang gabi ba akong nagmisa? 2, 3? 2 gabi, no? Ako. Pagkatapos noon, sa karanasan ko po, no? Nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Bumagsak po hanggang ngayon, kaya medyo kung magtataka kayo bakit naka-face mask, dahil medyo ngiwi pa yung aking labi, no? Meron pang mga salita, lalo na pag letter P o propeta, hindi masyadong nagtutugma yung aking mga labi. Kaya sabi ko, nangyari po ito nung ika-4 na gabi. Doon nagsimula na magkaroon ako ng symptoms ng pagkakaroon ng Bell palsy. And then, kala ko hindi na ako makapagsalita ng malinaw. Kala ko ay hindi ko matatapos ito. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, natapos din ang 9 na gabi. Yan. Kaya, as long as maintindihan pa ninyo ang aking salita, tuloy ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil talagang totoo po na may pag-asa tayo. Hindi tayo dapat
basta-basta bumibitaw dahil akala lang natin masyadong matagal ang ating pinagdaraanan, masyadong matagal yung ating paghihintay, pero ngayong gabing ito, pinapaalala sa atin at sinasabi natin na kapag ang Diyos nangako, Kanyang tutuparin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Pwedeng hindi ngayon, po pwedeng after 1 week, after 1 month, after 1 year, after 10 years. Pero tutuparin at tutuparin yan ng Diyos. Yan ang nangyari sa kwento natin ngayong gabi, sa karanasan ni Zacarias. Yung pangako ng Diyos mula pa nung panahon ni David. At ngayon, yung pangako kay Zacarias, tinupad na. Bilang mo, umabot si Zacarias at si Elizabeth ng sobrang katandaan sa paghihintay na sila ay pagkalooban ng isang anak. At ngayon, ang katuparan ng pangakong yan, kung kaya't ang lumabas sa bibig ni Zacarias ay purihin ang Panginoong Diyos. Okay pa ba tayo? Okay pa? Parang gusto niyong makipag-usap sa akin, no? Sige, babalikan ko ito, balikan natin yung pinakauna. Kasi baka mamaya, natapos lang natin yung 9 na araw, baka wala naman tayong naalala. Okay, nakakabahan na. Huwag kayong kakabahan, baka magka-Bell's palsy kayo. Kasi masyadong intense, di ba, ang kwento? At nakakakaba. Siguro sadyang nakapasok ko sa kwento na sobrang kaba, ayan, na Bell palsy tuloy. Kaya kalma lang tayo, no? O, inuubo-ubo na. O, pag tinatanong, di ba, umuubo para hindi tanungin? Yung unang gabi, ano ang pinaalala sa atin ng unang gabi? Tungkol ito kanino? Tungkol kanino? Kay? Hindi pa yan. Unang gabi. Ate, una at huli, konektado yan. Hindi ko pa tanda. Una at huli, konektado ito. Clue na nga yun, clue. Alam nyo, hindi na ako makapagsalita. Ano po? Ha? Ano? Ha? Lahat ba tayo may Bell palsy? Kay San Juan Bautista. Di ba pinakilala sa una na mayroong magpapakilala, mayroong mauuna. Siya yung tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang liwanag, pero siya ang tagapagdala ng liwanag. Siya ang taga-una. Siya yung ipapanganak muna bago ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Okay? Okay na. O, pagbibigyan ko kayo dyan, ha? O, pangalawang gabi. Pangalawang gabi. Yung salin lahi. Yan. Tandaan nyo naman, taon-taon naman ganito yung kwento. Yung buhay ni Cardo, sa ulo na eh. Alam nyo na kung anong mangyayari. Salin lahi, no? Ipinakilala yung salin lahi na pagmumulan ng Mesiyas bilang katuparan ng lahat ng sinabi ng propeta. So, siguro naman may maalala kang pangalan. Ha? Sa dami ng pangalan. Ate, may naalala ka bang pangalan? Celestina. Pangalan mo, Celestina. Okay, babalikan kita mamaya, Celestina. May naalala mong pangalan? Si? Saint Joseph. Si San Jose. Oh, buti na lang. Ha? Wala si Gabriel doon. Wala rin sa panaginip sa ikalawa. Pambihira kayo. O, pangalawang gabi ha, salin lahi.
mula kay Abraham hanggang kay David, hanggang sa pagkakatapon, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Ika-4 na gabi, kanino nagpakita ang anghel? Kay Mama Mary po. Hindi pa. Huwag kang makikinig sa mga chismosa. Hindi pa. Kanino? Di ba? After ng salinlahi, kanino nagpakilala na ang anghel? Kay Maria po. Hindi nga. Kanino? Kuya, sino? Dugtong-dugtong lang yun, di ba? Anong pinakahuling pangalan ng lalaki? Ayan, dali. Sino? Kanino nagpakita ang anghel? Dapat ka, kasi may harang, sabi, Kay Jose po. Kay Jose. Kasi nabalitaan ni Jose na si Maria ay buntis na. Paano mangyayari yon? Hindi pa niya ginagalaw si Maria. Kung kaya't nagpakita ang anghel kay Jose at kanyang ipinaliwanag kung ano ang sitwasyon. Kaya huwag kayong magpapadalos-dalos, ha? Kapag may naririnig kayong mga kwento, i-verify nyo muna. Huwag react ng react, huwag magdidesisyon agad-agad. Daanin nyo sa dasal. Ika-5, kanino nagpakita ang anghel? Ika-5, kay Maria. Bakit excited kayo kay Maria? Hindi ba si Maria? Kanino nagpakita ang anghel? Elizabeth. Ha? Hindi nagpakita ang anghel kay Elizabeth. Kanino nagpakita? Hiwalayan mo na yan. Kanino? Kay Zacarias. Nasusundan ba? Di ba? Matapos nun, ang anghel pumunta na naman kay Zacarias at sinabi na tutuparin na ng Panginoon ang kanyang pangako, ang kanilang hinihiling na magkaroon ng anak. Okay? Okay tayo? Ika-6. Pwede ba akong lumusot dito? Yan. Ika-6. Kanino nagpakita ang anghel? Huwag mo nang i-text, Nay. Ini-text mo, nandito naman ako. Kanino nagpakita ang anghel? Kay Maria. Kay Maria. Nasusundan na, yung mga excited, no? So ito naman yung side ni Maria. Kinuwento, nagpakita ang anghel at sinabing, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Di niyo ba napansin? Sa tuwing nagpapakita ang anghel, may nabubuntis. Alam niyo na ang gagawin mo, ha? Sasabihin mo sa nanay at tatay mo, Nay, nagpakita ang anghel sa akin. Hindi yun magagalit. No? Hindi yun, ha? Joke lang yun, no? Okay, magkatapos magpakita ng anghel kay Maria, ano ang sumunod na kwento? Tay. Saan napunta si Maria? Di kayo na. Tinatanong ko Ha? Elizabeth. Elizabeth. Ganyan sila katanda noon, mabubuntis ka pa, Nay. Di ba kailangan nyo pa ng anak, di ba, no? Nasa abroad na, di ba? Isa lang, dadalawahin na natin. Mamaya, mabubuntis na, ha? Okay. So, pagkatapos marinig ni Maria
yung balita ng anghel sa kanya na siya ay maglilihi at ibinalita din ng anghel sa kanya na ang kanyang pinsan si Elizabeth sa kabila ng katandaan ay 6 na buwan ng buntis. Kaya dali-daling pumunta si Maria kay Elizabeth. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Oh, mga choir, ngawa lang kayo ng ngawa, di ko naman naiintindihan yung ginagawa nyo. Ate, ay ganito. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Sige, Brad. Sige, gamit ka ng mic mo. Yan. Sino ako pang dalawi ng aking Yan. Panginoon? Kasi nung pagkarinig, no, sabi, nang marinig ko ang iyong... tuwan-tuwa. Nang marinig ko ang iyong bati, ang iyong tinig, naglulumundag sa tuwa, kahit yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya, sabi, mapalad ka, Maria, na naniwala kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Okay? Okay. Ano nangyari pagkatapos 8 gabi? Ako, kitang-kita. Ako, naku. 8 gabi. Pagsisilbihan po ni... Nagsilbi na nga eh. 8 gabi. Ay, sundan nyo na yung kwento. Ano nangyari? Nay, ano nangyari? 8, kagabi lang to. Nandito kayo kagabi? Wala kayo kagabi. Nasa payout na naman kayo kagabi. Maraming niligpit. Dinahilan pa. Ano? Ano nangyari kagabi? Paano tayo matatapos ngayon kung di nyo alam nangyari kagabi? Ha? Wala, hindi tayo maaalis dito. Ano nangyari kagabi? 6 na buwan. Tapos 3 buwan na natili si Maria doon. O ano mangyayari? 6 plus 3. 9 months. O ano nangyari after 9 months? Pinanganak na si Jose. Patituloy ako. Balik tayo kay Jose. Pinanganak na si Juan. Di ba? Sabi doon, matapos ang 8 araw na isilang si San Juan, kinangalanan na si San Juan. Tinatanong sila ng mga kapitbahay, ano ang ipapangalan sa bata? Dapat katulad ni Zacarias, kanyang ama, pero hindi pumayag. At ang sabi, ang ipapangalan sa kanya ay Juan. Kahulugan nito, ang Diyos ay mapagpala. Kaya pinagpala si Zacarias at si Elizabeth. Sa tuwing tatawagin nila itong batang ito, magpapaalala ito ng pagpapala ng Diyos, hindi lang sa kanila, kundi sa buong sangkatauhan din. At ngayon, sa pagtatapos ng kwento, sinimulan natin kay Juan, tinatapos din natin kay Juan. Bilang paghahanda doon sa isisilang sa Belen. Ulitin ko po, no? Huwag kang basta-basta susuko. Huwag mong bibitawan yung tinatawag nating hope o pag-asa. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Hintayin lang natin. Pwedeng matagal, pwedeng sandali lang, pero tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Ang kailangan din natin ipagdasal, manatili tayong tapat na naglilingkod din sa Kanya. Sabihin nyo nga, tapat. Espelingin ang salitang tapat. Tapat. Pag binaliktad,
tapat pa rin. Yan ay isang biyaya na nawa ay ipagkaloob din sa atin ng Diyos nang sa ganon, sama-sama nating matanggap ang biyayang dulot ng paparating na Pasko. Amen?